Isinakripisyo niya ang lahat para makapag-aral ang anak, pero siya'y ipinahiya hanggang sa araw na bumalik ito, nagmamakaawang humingi ng tulong. Gumigising si Corazon ng maaga araw-araw kahit wala na siyang tindahan na kailangang buksan. Mula nang mawala si Danilo, nagbago ang lahat sa buhay niya. Umalis ito ng biglaan, walang paalam, walang oras para ihanda ang pamilya sa pagkawala. Naiwan ang maliit na tindahan ng candy na magkasama nilang itinayo. At higit pa roon naiwan ang isang anak na malapit nang magsimula sa kolehiyo, dala-dala ang huling dakilang pangarap ng ama. Gustong-gusto ito ng tatay mo, Renzo, at gagawan ko ng paraan kahit magsimula ako sa wala, sabi niya isang gabi habang nakatitig sa mga papeles ng matrikula na nakakalat sa mesa ng kusina. Ngunit hindi sumagot si Renzo. Umiling lang siya at bumalik sa paghawak ng cellphone. Mukhang hindi niya napansin kung gaano kabigat ang sandaling iyon para sa ina. Malalim ang mga mata nito, mabigat ang mga balikat, ngunit nanatili siyang matatag, na parang sapat na para buhatin ang mundo sa sariling balikat para hindi ito gumuho. Mahal ang matrikula. Mas mahal pa sa lahat ng hinarap nila noon. Kung buhay pa si Danilo, baka naging posible. Pero ngayon, mag-isa na lang. Alam ni Corazon na hindi niya kakayanin nang hindi gumagawa ng mabigat na desisyon. Ibinenta niya ang kaya sa mga unang araw. Ilang baking tray mula sa tindahan, 2 bentilador, isang lumang aparador, hindi pa rin sapat. Sa bawat kwenta, palaging kulang. Hanggang sa habang nakaupo sa counter ng bakanteng tindahan, ginawa niya ang pinakamahirap na desisyon, isanla ang pwesto. Wala nang ibang paraan, ito na lang o mawawala ang slot niya. Bulong niya sa sarili habang nilalagdaan ang mga papel na nanginginig ang kamay. Nagsara na ang tindahan. Nag-alikabok ang mga salamin sa harap at ang mga balde ng candy ay napalitan ng mga karton ng gamit na nakaimpake. Napansin ng mga kapitbahay ang katahimikan pero iilan lang ang nagtanong. Nagsimula si Corazon na gawin ang anumang makakaya. Gumagawa ng cake na made to order. Nagbebenta ng packed meals at naglilinis ng bahay ng mga kakilala. Hindi ito sapat, pero napanatili nitong may kuryente pa sila at higit sa lahat, napanatili ang buhay na pangarap ni Danilo. Siya mismo ang nagdadala ng pagkain kay Renzo araw-araw. Naghihintay siya sa labas ng campus. Palaging may dalang mainit na pagkain at bote ng katas na siya mismo ang gumawa. Kapag dumarating si Renzo, madalas muna itong lumilingon bago lumapit. Hindi mo kailangan pumunta araw-araw, ma. Kaya ko na to, sabi niya. Malamig ang tono, parang ayaw masyadong lapitan. Ngunit ngingiti lang si Corazon at sasagot, alam ko, pero kailangan mong kumain ng maayos. Si Renzo naman, tila nagbago mula nang mapasok sa bagong mundong iyon. Napapalibutan siya ng mga kaklase na pinag-uusapan ang tungkol sa mga biyahe, internship abroad at mga bagong kotse. Unti-unti niyang itinago ang totoo nilang kalagayan. Kapag tinatanong tungkol sa mga magulang, kaunti lang ang sinasabi niya. Sinasabi niyang patay na ang ama at maayos naman ang ina, pero iniiwasan na pumasok sa detalye. Sa paglipas ng panahon, hindi na niya sinasagot ang mga tawag ng ina sa araw. Napapansin ito ni Corazon, pero pinipili niyang maniwalang normal lang iyon sa isang abalang estudyante. Pagod lang siya. Normal lang yan, ulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngayon, isang mabilis na pahinga muna para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng ganitong inspiradong kwento ng libre. Hinihiling namin na i-like ninyo ang video at mag-subscribe sa aming channel. I-comment ninyo kung saan kayo nanonood. Maraming salamat at itutuloy na natin ang kwento. Isang gabi pag-uwi niya galing sa dagdag na trabaho sa paglilinis ng bahay, sobrang pagod siya. Sumasakit ang mga kamay at namamaga ang mga paa. Umupo siyang mag-isa sa madilim na kusina at matapos ang ilang minutong katahimikan, kinuha niya ang isang larawan sa may counter. Larawan nila ni Danilo at ng batang si Renzo, lahat nakangiti sa harap ng tindahan sa araw ng pagbubukas nito. Proud ka sana sa kanya, Danilo. Tinutuloy niya ang laban, bulong niya. Pilit pinipigilan ang luha. Pero ang totoo nararamdaman na ni Corazon na may nawawala sa pagitan nila. Bawat malamig na kilos ni Renzo, bawat pagwawalang bahala, mas masakit pa kaysa anumang pagod sa katawan. Sa kabila nito, patuloy siyang nagpupursige. Sa kaarawan nito, gumawa siya ng simpleng cake.
Inilagay sa magandang kahon at nagpunta sa campus. Nang makita niya ito mula sa malayo kasama ang mga kaibigan, tinangkang lapitan ito pero nakita siya ni Renzo at suminyas na hindi ito makakausap. "Hindi ngayon ma, saka na lang tayo mag-usap," sabi nito ng mahina, parang nahihiya. Tumango lang si Corazon at iniwan ang kahon sa may guardhouse. Pag-uwi niya ng gabing iyon, may nakita siyang papel sa gate, iniwan ng kapitbahay, may dumaan daw na taga-bangko kanina. Ang singil ay dumating na at nagsisimula na raw ang opisyal na bilang ng panahon ng pagkakasanla. Alam niya, kailangang makapagbayad siya agad o tuluyan na niyang mawawala ang pwesto. Pero kahit ganoon hindi siya pinanghihinaan ng loob. Magiging maayos din ang lahat, balang araw maiintindihan niya lahat ng ito, balang araw makikita niya kung gaano ko pinilit, bulong niya sa sarili habang naglalagay ng icing sa panibagong cake para sa susunod na araw. Hindi nagsasalita si Corazon tungkol sa mga sakit niya. Tinatago niya lahat, para bang mali na ipaalam sa anak na nasa hangganan na siya. Gusto niya itong protektahan, gaya ng palaging gusto ng ama nito. Pero sa katahimikang iyon, nandoon din ang kalungkutan, ang pakiramdam ng pagkakalimutan, at ang takot na baka walang saysay ang lahat ng sakripisyo. At sa ngayon, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Sa paglipas ng mga buwan, naging araw-araw na laban ni Corazon ang orasan at ang mga bayarin. Ang matrikula sa kolehiyo ni Renzo na dati nang mataas ay sinabayan pa ngayon ng mga di inaasahang bayarin sa pilitang gamit at listahan ng mga aklat na tila walang katapusan. Ang halaga mula sa pagkakasanla ng tindahan ay sapat lamang para sa simula. Ngayon unti-unting nauubos ang pera. Pilit na pinanatili ni Corazon ang kanyang katahimikan. Una niyang ibinenta ang mga kagamitan sa lumang tindahan ng candy, pagkatapos ay isa-isang binuwag ang mga silid ng bahay. Ipinagpalit ang mga muebles kapalit ng maliliit na halaga na agad ding nawala sa 2 o 3 bayarin. Kailangan ko lang panatilihin ito hanggang sa makapagtapos siya. Pagkatapos ay magiging maayos na ang lahat. Wika niya habang ipinapaloob sa kahon ang hapagkainang minsang ginamit sa Paskong salusalo ng kanilang pamilya. Hindi tila napapansin ni Renzo ang mga nangyayari. Ang kanyang mga araw ngayon ay puno ng mga klase, grupo ng pag-aaral at pakikipagkwentuhan sa mga kaklaseng pinag-uusapan, ang mga biyahe sa ibang bansa at mga proyektong milyonaryo. Siya na dati tahimik lang ay unti-unting umiwas sa pagbanggit tungkol sa kanyang ina at sa tindahan ng candy. Paunti-unti, hinuhubog niya ang sarili upang umangkop sa bagong mundong iyon, anuman ang kapalit. Nang minsang tanungin siya ng isang kaklase tungkol sa kanyang pamilya, sagot niya habang kumikibot ang balikat, "Ayos lang si mama, may sarili siyang buhay, ako rin." Samantala, nagsusumikap si Corazon sa lahat ng paraang alam niya. Nananahi siya sa gabi, gumagawa ng mga cake sa umaga, at naglilinis ng bahay ng isang kapitbahay 3 beses sa isang linggo. Pero kahit pagsama-samahin ng lahat, hindi pa rin ito sapat. Hanggang sa isang umaga, may dumating na bagong singil mula sa kolehiyo na may takdang bayaran sa loob ng 2 araw. Umupo siya sa gilid ng kama at nanatiling nakatulala. Nais niyang humingi ng tulong pero wala na siyang malapitan. Binuksan niya ang aparador, itinabi ang ilang kahon at kinuha ang isang maliit na kahon na balot ng asul na pelos. Sa loob nito ay naroon ang bulsang relo ni Danilo. Isa itong lumang piyesa, may halaga, at ginagamit lamang niya sa mga espesyal na okasyon. "Regalo ito ng tatay ko nang magsimula akong magtrabaho," wika niya noon. Iningatan ni Corazon ang rilong iyon na tila bahagi mismo ng katauhan ni Danilo. Matagal niyang tinitigan ang relo. Naalala niya kung paano ito pinahahalagahan ni Danilo, kung paanong pinupunasan nito ng puting pamunas ang metal at inilalagay sa kahon na may pag-iingat. Naalala rin niya ang araw na nangako si Danilo na ibibigay ang lahat para sa kanilang anak, na siya mismo ang bahala rito. Ngayon mag-isa na siyang humaharap sa isang desisyong mas masakit pa kaysa sa alinmang pinagdaanan niya. Pabayaan ng anak na mawalan ng pwesto sa kolehiyo o isakripisyo ang huling alaala ng lalaking pinakamamahal niya. Sa hapon ding iyon, naglakad siya papuntang bayan, dala ang rilong nakabalot sa tela.
Sa sanglaan, ipinakita niya ito sa lalaking nag-aasikaso. Tiningnan nito, nagbigay ng alok at tinanggap niya habang tahimik na tumutulo ang mga luha. Pakiingatan po yan. Higit pa po ang halaga niyan sa pera para sa akin. Mahina niyang wika bago lumabas ng tindahan. Sa mismong oras na iyon, nasa kantina si Renzo kasama ang mga kaibigang nag-uusap tungkol sa isang party sa darating na weekend. Tumatawa siya, nakikisali sa usapan na tila wala ng ibang mundo kundi iyon lang. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Mama. Tiningnan niya ang screen, tinanggihan ang tawag at ibinalik sa bulsa ang telepono. Tinanong siya ng isang kaklase kung sino iyon at mabilis siyang sumagot, pilit na hindi nagpahalata. Wala. Si Mama lang yon. Baka gusto lang alamin kung kumakain ako ng maayos, akala niya siguro bata pa rin ako. Nang maging mensahe ang tawag, binasa niya ito habang napabuntong hininga. Renzo, nabayaran ko na ang fee, ayos na ang lahat. Magandang klase, anak. Hindi siya nag-reply. Ilang araw ang lumipas, nagpasya si Corazon na sorpresahin siya. Naghanda siya ng espesyal na baon na may mga paboritong ulam ng anak at nagtungo sa kolehiyo. Alam niya ang tantiyadong oras kaya naghintay siya malapit sa pasukan sa isang lilim na hindi halata. Nang makita niyang lumabas si Renzo mula sa gusali, ngumiti siya at kumaway. Napansin siya ni Renzo pero tila natigilan. Tumingin sa paligid at nang mapansing naroon ang mga kaklase, agad siyang lumapit. Ma, anong ginagawa mo rito? Tanong niya ng pabulong. Ipinaliwanag ni Corazon na gusto lang niyang dalhan ito ng pagkain, na miss lang niya, akala niya matutuwa ito. Ngunit tumingin si Renzo sa paligid, halatang kabado at sinabing, may exam ako ngayon, Ma. Hindi ako pwedeng tumigil. Sabihan mo muna ako sa susunod, please. Inabot niya ang baon gamit ang nanginginig na kamay. Pilit na tinatago ang sakit. Sige, gusto lang kitang makita sandali, mahinang sagot niya. Kinuha ni Renzo ang pagkain at mabilis na umalis. Nanatiling nakatayo si Corazon ng ilang minuto, pilit na inuunawa ang katatapos lang na pangyayari. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa isang upuan malapit doon at naupo. Dumaraan ang mga tao, walang nakapansin kung gaano siya wasak sa loob. Sa araw na iyon, hindi siya umiyak. Tumingala lang siya sa langit at huminga ng malalim. Tila pinipigil ang luha upang hindi siya malunod dito. Samantala, binuksan ni Renzo ang baon sa isang sulok ng silid-aralan. Kumalat ang amoy ng lutong bahay at may isang kaklasing nagsabi, Uy, parang luto ng lola ko yan ah. Agad niyang isinara ang takip at sinagot, si Mama, mahilig lang talagang magpakasobra. Pagkatapos ay inilagay niya ang lahat sa bag at lumabas ng silid na para bang ayaw maalala ang amoy na iyon, amoy ng isang bagay na mas pinili na lang niyang kalimutan. Ang mundo ni Corazon at Renzo ay papalayo ng papalayo. At kahit anong gawin niya para panatilihin ang koneksyon sa pagitan nila, para bang unti-unting gumuho ang tulay na nag-uugnay sa kanila. Ibinenta niya ang lahat ng kaya niyang ibenta, isinakripisyo ang lahat, pati na ang pinakamamahal niyang bagay, pero bawat kilos ay tila nawawala sa kawalan. Gayunpaman, hindi siya sumusuko. Darating ang araw na maiintindihan niya, darating ang araw na mapapansin niya, bulong niya sa sarili niya ng gabing iyon, habang inihahanda ang panibagong order para pambayad sa susunod na bayarin. Ang seremonya ng pagtatapos ay ang sandaling matagal nang hinihintay ni Corazon. Kahit walang kasamang dumalo, maaga siyang gumising, isinuot ang damit na nabili niya sa murang halaga, gamit ang natira sa huling bayad mula sa order, at mag-isang nagtungo sa auditorium ng kolehiyo. Pagdating niya roon, tahimik siyang naupo sa pinakahuling hanay. May bag sa kandungan at kumikislap ang mga mata. Malakas ang tibok ng puso niya sa bawat taong tinatawag paakyat ng entablado. Pero nang banggitin ang pangalan ni Renzo, tinakpan niya ang bibig at ibinulong, siya yon, anak ko yon. Umakyat si Renzo sa entablado ng seryoso, hindi tumingin sa paligid, at hindi hinanap ang ina niya sa mga mata. Kahit ganoon, pinalakpakan siya ni Corazon ng buong lakas hanggang mamula ang kanyang mga palad. Damang-dama niya ang isang uri ng pagmamalaking hindi niya maipaliwanag. Para bang sa sandaling iyon ay nasa tabi niya si Danilo, pinapanood ang lahat. Nang matapos ang seremonya, agad siyang pumunta sa labasan
umaasang makita ang anak sa gitna ng mga kaklase. Natanaw niya mula sa malayo ang grupo na kadalasang kasama ni Renzo. Masaya itong nakatawa abala sa cellphone at animated na nakikipag-usap. Lumapit si Corazon at mahinahong tinawag ang pangalan ng anak pero nagkunwaring hindi siya narinig. Nang mapansin niyang papalapit na ang ina, umiwas ito, tumalikod at mabilis na nagsabi, "Ngayon hindi pwede, ma. Sa bahay na lang tayo mag-usap." Bago pa siya makasagot, sumakay si Renzo sa kotse kasama ang mga kaibigan at umalis. Nakatayo lang si Corazon sa loob ng ilang segundo, saka dahan-dahang naglakad mag-isa sa gilid ng kalsada. Pilit niyang inaalo ang sarili, iniisip na baka masyado lang itong na-excite, na baka dala lang ng moment ang lahat. Siguro pagod lang siya. Ang daming nangyari, baka hindi niya napansing nandoon ako. Bulong niya habang sinusulyapan ang mga saradong tindahan sa daan pa uwi. Pagdating sa bahay, gabi na. Painit siyang kaunting kanin, kumain ng tahimik, saka itinabi ang diploma na nakuha niya mula sa registrar ng kolehiyo. Maingat niya itong inilagay sa tabi ng larawan ni Danilo na parang sinasabi, tapos na ang misyon. Kinabukasan, nagising si Corazon na may layunin. Gusto niyang makipag-usap sa anak ng maayos, ipakita ang plano niya para buhayin muli ang tindahan. Hinintay niyang bumangon ito, naghanda ng simpleng almusal at nang pumasok si Renzo sa kusina, tinangkang ngumiti. "Renzo, ngayong tapos ka na, iniisip ko na baka pwede tayong mag-usap tungkol sa kinabukasan. Naalala ko lang, baka pwede mo akong tulungang itayo ulit ang tindahan. Nalinisan ko na yung kalahati at sa tulong ng kaalaman mo, baka paunti-unti nating mareporma ito, gumawa tayo ng plano." Hindi agad sumagot si Renzo. Umupo siya, kinuha ang tasa ng kape, uminom ng kaunti, saka nagsalita, hindi man lang siya tiningnan. "Ma, hindi ako nagtapos para bumalik sa tindahan ng candy. May career na ako ngayon. Gusto kong magtrabaho sa isang tunay na kumpanya, buuin ang sarili kong landas. Ayokong makulong sa nakaraan na hindi naman akin." Hindi agad nakaimik si Corazon. Ilang segundo siyang tahimik, naguguluhan, sinubukang mga tuwiran. "Alam kong hindi madali pero sandali lang naman hanggang makabalik ako sa dati kong pwesto. Pwede ka namang magtrabaho sa iba rin, syempre. Gusto ko lang ng tulong mo sa simula." Napabuntong hininga si Renzo. "Hindi mo talaga ako naiintindihan, ano? Laging ikaw, ikaw, ikaw. Nung bata pa ako, lagi mong sinasabi na kailangan kong mag-aral para mapagmalaki mo ako, para maalagaan ang tindahan. Laging may pressure. Ngayon namang tapos na ako, dagdag bigat na naman." Pilit na nagpaliwanag si Corazon, mahinang tinig. "Hindi ko naman intensyon na i-pressure ka, anak. Gusto ko lang na magkaroon ka ng oportunidad na hindi ka mawalan ng kahit ano." Pero hindi siya pinakinggan ni Renzo at mas lalo pang tumalim ang boses. "Akala mo hindi ko nararamdaman? Tuwing nababanggit mo si Papa para lang ipaalala sa akin na ako ang dapat bumawi sa pagkawala niya. Laging ganyan, laging may kasamang guilt. Sobra na." Pilit niyang pinipigilan ang luha pero basa na ang mga mata niya. "Patawad, humihingi lang ako ng tulong. Wala nang iba." Tumayo si Renzo mula sa mesa. "Lagi kang ganyan. Yung drama mo, yung tono mo na parang ako ang may utang sa lahat ng bagay. Pero alam mo, ayoko na. Hindi ko na to kailangan. Hindi na kita kailangan. Pagod na ako. Gusto kong mabuhay ng malayo sa pressure na, yan, sa tindahan na yan, sa kwento na yan. Bukas pa lang aalis na ako dito." Hindi nakakibo si Corazon. Pinanood na lang niyang umakyat ang anak sa kwarto at isinara ang pinto. Mabigat ang katahimikang naiwan sa bahay. Katulad ng katahimikan noong hindi na bumalik si Danilo mula sa ospital. Pero ibang-iba ngayon, hindi ito kamatayan. Ito'y pag-abandona habang buhay pa. Sinubukan pa rin niyang umakyat ng gabing iyon, kumatok sa pinto at makipag-usap muli, pero hindi niya nagawa. Umupo siya sa sofa sa sala at nanatili roon ng ilang oras, may kurot sa dibdib at utak na puno ng tanong na walang kasagutan. "Saan ako nagkamali?" bulong niya sa kawalan habang yakap-yakap ang sarili. Alam niyang may nawawala. Pero sa mga sandaling iyon, naniniwala pa rin siyang isa lang iyong yugto, na magpapakalma rin ito, na kinabukasan marahil kapag mas malamig na ang ulo, babalik si Renzo sa pagiging anak na pinalaki niya ng may matinding pagsusumikap. Hindi pa niya maisip na malapit ng tuparin ni Renzo ang sinabi nito.
Ang umalis iwanan ng lahat at mag-iwan lamang ng kawalan sa lugar kung saan minsang may isang pamilya. Sa madaling araw matapos ang pagtatalo, habang tahimik pa ang buong bahay at si Corazon ay nakatulog sa sofa, nakayuko ang katawan at baka sa mukha ang matinding pagod, bumaba si Renzo sa hagdan na buo ang hakbang, daladala ang isang malitang lihim niyang inihanda. Wala siyang iniwang sulat ni hindi lumingon pabalik. Tahimik niyang isinara ang pinto, tumawag ng sasakyan sa app at tumuloy sa isang mumurahing hotel sa kabilang bahagi ng lungsod. Maliit ang kwarto, may amoy na kulob at mahinang ilaw sa kisame. Pero para sa kanya, iyon ang kalayaang matagal na niyang inaasam. Inilapag niya ang maleta sa isang sulok, humiga sa kama at bumulong sa sarili. Ngayon magsisimula ang tunay kong buhay. Ilang oras matapos iyon, nagising si Corazon na masakit pa rin ang buong katawan. Inayos ang pagkakaupo sa sofa at umakyat sa kwarto ng anak para subukang kausapin ito. Pagbukas ng pinto, wala na ang lahat. Walang damit sa aparador, maayos ang kama, walang bakas na may natulog doon. Tinawag niya ang pangalan nito una sa mababang tinig, pagkatapos ay mas malakas pero walang sumagot. Bumaba siya ng hagdan na kabado, tinawagan ang cellphone ng anak at agad na napunta sa voicemail. Sinubukan ulit at ulit. Wala pa rin. Binuksan niya ang app ng mensahe at doon niya napansin, nakablock siya. Umupo siya sa sahig ng kusina at ilang segundong parang hindi makahinga. Umalis nga siya. Umalis na talaga. Inuulit-ulit niya habang umiiyak. Nanatili siya roon ng ilang sandali, pilit humuhugot ng lakas at pagkaraan ay dahan-dahang tumayo. Pinunasan ang mukha at bumulong na parang may nakikinig. Babalik siya. Kailangan lang niya ng ilang araw. Pero lumipas ang mga araw. 1, 3. Pagkatapos, 7. At saka 2 linggo. Hindi bumalik si Renzo, walang mensahe, walang paramdam. Sinubukan ni Corazon na manatiling matatag. Umiyak siya sa banyo habang nagsasampay ng labada, habang naghihiwa ng sibuyas para sa kakaunting order na natatanggap pa. Pero hindi kailanman sa harap ng iba, hindi kailanman sa publiko. Sa halip, pinili niyang magsumikap pa. Nagsimula siyang tumanggap ng mga trabaho sa paglilinis, una isa, tapos naging 2 kada linggo. May isang kapitbahay na kailangan ng tagapag-alaga ng bata at kumuha sa kanya ng part-time. Buong araw siyang wala sa bahay at sa gabi naman ay gumagawa ng mga cake para ibenta sa komunidad. Kaunti lang ang kinikita pero kahit papaano, hindi tuluyang natigil ang daloy ng pera. Habang tahimik na binubuo ni Corazon ang sarili, unti-unti namang nararamdaman ni Renzo ang bigat ng pagiging adulto. Sa unang linggo sa hotel, nagpadala siya ng mga resume sa iba't ibang kumpanya. In-update ang professional profile, nagprint ng kopya ng diploma, naghanap ng trabaho online at personal na nag-apply sa mga opisina na may tiwala sa sarili. Pero sa bawat panayam, pare-pareho ang sinasabi. Wala kang karanasan. Naghahanap kami ng mas kwalipikado Subukan mong muli sa ibang pagkakataon. Sa simula inisip niyang normal lang ito, bahagi ng proseso. Pero padami ng padami ang mga tanggihan at paunti ng paunti ang laman ng kanyang bangko. Kada bayad sa hotel, bawat pagkain sa labas, bawat biyahe papunta sa bagong interview. Nang maramdaman niyang hindi na niya kayang bayaran ang hotel, naghanap siya ng mas murang alternatibo. Natagpuan niya ang isang community shelter na mura ang singil kada gabi at may simpleng kutsyon sa loob ng shared dormitory. Tinanggap niya agad. Mas gugustuhin pa niya iyon kaysa bumalik sa bahay. Ang kanyang pride ang humahadlang sa kahit anong ideya ng pagbabalik. Kaya ko to. Kailangan ko lang ng mas maraming oras, bulong niya palagi sa sarili. Sa ina, hindi siya nagpapadala ng kahit anong mensahe. Nakablock pa rin ang numero nito at iniiwasan niyang alalahanin ang huling pagtatalo nila sa kusina. Naalala niya ang masasakit na salitang binitiwan, pero pilit niya iyong tinatabunan ng paliwanag. Masyado siyang maraming hinihingi, sinasabi niya, kapag sumisipa ang guilt. Gusto lang naman niya akong gawing taong iniisip niya. Sa alberge, natutunan ni Renzo na makisalo sa espasyo kasama ng mga hindi kilala, matulog gamit ang earphones para hindi marinig ang mga usapan tuwing gabi, at itago ang kakaunting gamit para maiwasan ang panganib.
Nagsimula rin siyang pumila sa mga kumpanyang nangangakong mabilis ang hiring, pero karamihan ay recruitment agencies na puno ng kabataang gaya niya. Pareho ang kwento, pareho ang diploma, pareho ang pag-asa. Sa isa sa mga panayam habang naghihintay siyang matawag, narinig niya ang isang binatilyo na nagsabi sa isa pa, "Pinag-aral pa ako ng tatay ko ng extra course, kaya mabilis akong nakuha." Yumuko si Renzo, naalala ang mga bayaring binuno ng ina, maging ang relos ng ama na ibinenta. Pumikit siya sandali at pilit na inalis sa isip ang alaala. Ang natitirang pera ay inilaan lang niya para sa mga pangunahing kailangan. Hindi na siya kumakain sa labas, kundi bumibili na lang ng murang tinapay o instant noodles sa grocery. Wala ng luho, puro tinitiis. Kahit ganon, hindi pa rin sapat. Nagsimula na siyang pumayat, suot pa rin ang parehong sirang sapatos at iniiwasan ng tumingin sa salamin. Sa ikatlong linggo niya sa alberge, napansin niyang namamaga na ang baterya ng cellphone. Nagpunta siya sa technician, pero sobrang mahal ng repair. Pinagpaliban muna niya. "Hindi ko pa kailangan to ngayon," bulong niya habang ibinabalik ang cellphone sa bag. Patay ang screen, parang tuluyan na ring pinatayan ng ilaw ang koneksyon sa lahat ng iniwan niya sa bahay. Sa kabilang bahagi ng syudad, patuloy na sinusubukang buuin ni Corazon ang lakas. Paunti-unti, kinokontak niya ang mga dating kakilala, nag-aalok ng mga cake sa order, gumagawa ng mga flyers gamit ang kamay. May mga araw na wala siyang nabenta, pero kahit ganon, gigising pa rin siya ng maaga kinabukasan at uulitin ang lahat. Minsan, dumaraan siya sa harap ng dating tindahan at tinititigan ito ng may pangungulila. Wala pa siyang sapat na pera para mabawi ang pwesto, pero araw-araw siyang nagkakalkula sa isip. 2 linis pa 3 malalaking order, baka sa susunod na buwan kayanin ko na. Bulong niya, kapit sa ideya na balang araw, babalik din sa ayos ang lahat. Naniniwala pa rin siyang maayos ang lagay ng anak. Minsan ay ikinukwento pa rin niya ito sa iba na parang kasama pa rin sa bahay. Si Renzo, nagtatrabaho sa engineering, abala palagi, wika niya habang pinipilit ngumiti. Ayaw niyang makarinig ng payo o opinyon. Gusto lang niyang panatilihin ang imaheng iyon ni Renzo, matatag, independent, may sariling landas. Hindi niya alam na sa mismong sandaling yon, natutulog ang anak sa isang matigas na kutsyon, sa kwartong may 6 pang tao, gutom, nilalamig at puno ng hiya. Si Renzo naman, unti-unting naiintindihan na hindi ganoon kasimple ang buhay. Na ang kalayaang inaakala niyang magaan ay may kasamang bigat, pag-iisa at higit sa lahat mga kahihinatnan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya handang bumalik, hindi pa siya handang harapin ang lahat ng iniwan niya. At si Corazon, na walang kaalam-alam, ay patuloy na naghihintay sa isang muling pagkikita na, sa kaibuturan ng kanyang puso, ay pinaniniwalaan pa rin niyang darating. Sa paglipas ng mga buwan, kahit anong gawin ni Corazon, hindi pa rin niya makumpleto ang halaga para mabawi ang lumang tindahan. Linggo-linggo nagkakaskas siya ng numero sa mga lumang kwaderno, binibilang ang kinikita sa paglilinis at sa mga order, pero hindi kailanman sapat ang kabuuan. Papalapit na ang huling araw para matubos ang pagkakasanla, at unti-unting bumibigat ang pakiramdam ng kabiguan. Pinapakita niya sa mga kapitbahay na maayos ang lahat, pero pag-uwi niya sa bahay, nag-iiba ang kanyang mukha. Hindi na ito simpleng pagod. Ito'y panghihina, ito'y takot. Ito'y ang katahimikan ng isang tindahang matagal nang walang buhay, isang lugar na dati puso ng kanilang pamilya. Isang hapon, pagka-uwi mula sa panibagong trabaho, pumasok siya sa kwarto at naupo sa harap ng lumang aparador. Binuksan niya ang drawer ng kasuotang pangkasal, kinuha ang isang maliit na kahong kahoy at inilapag sa kama. Sa loob nito, naroon pa rin ang mga alahas na suot niya noong kasal kay Danilo. Isang pares ng simpleng hikaw, isang gintong singsing at isang manipis na kuwintas. Sa loob ng maraming taon, hindi niya iyon ginagalaw. Isa itong buhay na paalala ng panahong may saysay pa ang lahat. Pero ngayon, sa harap ng kagipitan, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Kinabukasan, huminga siya ng malalim, isinuot ang pinakamagandang damit na meron siya at bumalik sa sanglaan, doon din mismo kung saan niya iniwan ang relo ni Danilo ilang buwan na ang nakalipas.
Ang lalaking tagapagsilbi, pareho pa rin. Mababa ang boses at walang emosyon sa mata. Agad siyang nakilala. Maingat na tinanong ni Corazon kung naroon pa rin ang relo. Pumasok ang lalaki sa loob, bumalik bitbit ang kahon at kinumpirma na hindi pa ito na ibebenta. Pero tumaas na ang presyo, Ale. Tumaas ang halaga niyan at may mga interesado na, wika nito, diretsahan. Tiningnan ni Corazon ang relong nasa kamay niya at buong tibay na sagot, gusto ko iyong mabawi, kailangan ko iyon. Binuksan niya ang kahong-kahoy, ipinakita ang mga alahas at hiniling na ito'y suriin. Nagkalkula ang lalaki, nagreklamo pa ng kaunti, pero sa huli ay tinanggap ang relo bilang bahagi ng bayad para sa pagkakatubos ng pwesto ng tindahan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umiyak. Tahimik siyang nagpasalamat at umalis hawak ang relo at ang resibo ng kalayaan ng kanyang tindahan sa bag. Ang relo ngayon ay hindi na isang alaala. Ito na ang tanging susi para buksan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Kinabukasan, naglakad si Corazon papunta sa dating tindahan ng candy. Madumi na ang harapan, nakasara ang pinto, puno ng alikabok ang mga bintana. Nang sa wakas ay nabuksan niya ito, bumungad ang amoy ng lumang amag. Natatakpan ng tuyong dahon ang sahig, may bitak sa counter at may mga mantsa ng tagas sa kisame. Pero ngumiti siya. Dito magsisimula ulit ang lahat, bulong niya habang binubuksan ang mga bintana upang makapasok ang liwanag ng araw. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mabigat na trabaho. Nilinis ni Corazon ang bawat sulok gamit ang brush, timba at sabon. Hindi siya kumuha ng tao, hindi niya kaya. Ginamit niya ang mga natirang lumang pintura sa bahay at bumili ng mga mas murang lata sa palengke. Pinaghalo-halo niya ang kulay, gumamit ng lumang tela bilang pamalit sa brush, at binigyang bagong kulay ang mga pader. Ang mga sirang cabinet ay pinakumpuni gamit ang mga piraso ng kahoy na nakuha sa mga sirang gamit. Ang oven ay kinailangan lang ng simpleng ayos na siya mismo ang gumawa sa tulong ng mga video sa internet at mahabang pasensya. Nang sa wakas ay mukhang handa na ang espasyo, inihanda niya ang unang batch ng mga matamis. Walang magarbo, simple lang. Mga coconut cupcakes, banana tart, brigadeiro at kokada. Lahat gawa sa mga sangkap na nabili niya gamit ang natirang pera mula sa huling bayad. Muling binuksan ni Corazon ang tindahan sa isang umaga ng Biyernes. Nilagyan niya ng bagong mantel ang mesa sa harap. Isinulat ang pangalan ng tindahan gamit ang chalk sa isang lumang pisara at naupo roon, naghihintay ng unang customer. Dumaan ng mga unang oras na tahimik. Maya-maya, pumasok ang isang matandang babae mula sa kapitbahay upang bumili ng isang matamis. Pagkatapos niyon, wala na ulit. Kinabukasan, nakabenta siya ng 3 brigadeiro at 2 cake. Kaunti lang, napakakaunti, pero ito ay simula. Ang mga sumunod na linggo ay pareho lang. Mahina ang benta, mga taong pumapasok dahil lang sa curiosity at hindi dahil kailangan nila. Pero tuloy pa rin siya. Maaga siyang gumigising, gumagawa ng parehong dami ng produkto, ngumiti sa lahat ng dumadaan, namimigay ng flyer sa mga intersection. Isang araw nang mapansin niyang hindi na niya kayang panatilihing malinis at maayos ang lahat mag-isa, nagdesisyon siyang maglagay ng maliit na karatula sa pinto. Naghahanap ng katulong. Isinulat niya ito sa kamay gamit ang itim na ballpen sa puting papel at idinikit gamit ang tape. Sa unang mga araw, walang dumating. Sa mga sumunod, ganoon pa rin. May ilang kabataang dumaan, tumingin mula sa malayo, napangiwi at nagpatuloy sa paglalakad. Isa sa kanila ang malakas na nagsabi, "Sino ba namang gusto magtrabaho sa tindahang ganyan?" Parang kay Lola na. Narinig iyon ni Corazon, pero nagkunwaring hindi. Nagpatuloy lang siyang magwalis ng harapan na parang walang nangyari. Sa gabi, nakaupo sa likod ng tindahan, binubuksan niya ang notebook ng mga bayarin at gumagawa ng tala. Hindi pa sapat ang kita para mabuhay ng komportable, pero hindi rin siya nalulugi. Kaunti lang ang kinakain niya, namumuhay sa pinakapayak, pero kahit papaano, nararamdaman niyang nakakatayo pa rin siya. Ang relo ni Danilo, na ngayon nakasabit na sa pader sa likod ng counter, ang una niyang tinitingnan tuwing magbubukas ng tindahan. Para bang sinasabi nito sa kanya sa katahimikan, "Nandito ka pa rin at sapat na yon."
Kahit na mag-isa at walang suporta, hindi kailanman sumagi sa isip ni Corazon ang sumuko. Nawala na sa kanya ang lahat noon. Ngayon na nandito na siya ulit, mas pipiliin niyang magpatuloy kahit walang kasiguraduhan. Alam niyang higit pa sa tindahan ang ginagawa niya. Isa itong pagkakataon para buuin muli ang nawasak, panatilihing buhay ang alaala ng lalaking minahal niya at magpatuloy kahit wala si Renzo sa tabi niya. At kahit may katulong man o wala, may pila sa pinto o wala, handa siyang lumaban hanggang dulo. Umuwi si Corazon sa bahay habang dumidilim na ang langit. Masakit ang mga braso, maga ang mga paa at kumakabog ang ulo sa sobrang pagod mula sa buong araw sa tindahan. Isinara niya ang pinto ng hapon na iyon na 6 lang ang nabentang candy at may panibagong bill ng gas na iniwan sa ilalim ng pinto. Bitbit niya ang isang supot na may tirang sangkap na nabili niya gamit ang kaunting perang natira. Pagdating sa bahay, iniwan niya ang lahat sa kusina at bumagsak sa isa sa mga upuan sa sala, humihinga ng malalim, pilit na kinakalimutan ang kirot sa buong katawan. Paalis na sana siya ng sapatos nang may narinig siyang katok sa pintuan. 3 maikling katok, alanganin parang taong hindi sigurado kung dapat ba talagang nandoon siya. Tumayo si Corazon ng dahan-dahan, inayos ang buhok gamit ang kamay at binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo si Renzo. Nakayuko, gusot ang suot na damit at may lumang backpack na nakasabit sa balikat. Marumi ang sapatos at halatang hindi lang pisikal ang pagod sa mukha niya. Sandaling tumingin siya sa ina at mahina ang boses nang sabihing, "Ma, hindi ko kinaya." Tinitigan siya ni Corazon ng ilang segundo. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Sa kanya binuksan pa ng kaunti ang pinto at binigyan siya ng daan. Hindi niya niyakap. Hindi siya ngumiti. Ang tanging sinabi niya, matatag ang tono, "Pumasok ka na, malamig sa labas." Dahan-dahang pumasok si Renzo sa sala. Iniwan ang bag sa sahig at naupo. Lumapit si Corazon at nanatiling nakatayo sa harap niya. Hinihintay na magsalita pa siya. Ipinahid niya ang mga kamay sa mukha at huminga ng malalim bago nagsimula. "Sinubukan ko, ma. Totoo yan. Kumatok ako sa kung saan-saan, nagbigay ng resume, nagpa-interview. Pero wala ni isang tumanggap. Sabi nila, kulang daw ako sa experience. Sobra na raw ang naghahanap. Natulog ako sa shelter, kumain kung anong meron, humiga sa manipis na kutsyon, minsan nga walang tulog. Habang tumatagal, lalo lang lumalala. Akala ko kakayanin ko pero hindi pa pala ako handa." Paus ang boses niya sa huling mga salita at iniiwasan ang tingin ng ina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Corazon ang anak sa ganoong kahinaan. Umupo siya sa silya sa tabi at inilapat ang siko sa tuhod. Tahimik muna siya bago nagsalita. "Inaasahan kong pwedeng mangyari yan. Hindi dahil gusto kong bumagsak ka. Hindi. Pero dahil kilala ko ang buhay. At hindi yan basta nagbibigay ng pahinga. Sinubukan kong ihanda ka, kahit sa paraan ko lang, kahit may pagkukulang ako. Ginawa ko kung ano ang kaya ko. Ibinenta ko ang mga gamit ko na wala ang tindahan, isinuko ang lahat, pati na ang relo ng tatay mo para lang makapag-aral ka. At kahit nagtagumpay kang makuha ang diploma, ang nakuha ko lang kapalit ay katahimikan. Layo, sakit." Yumuko si Renzo halatang nahihiya. Huminga ng malalim si Corazon bago nagpatuloy. "Hindi ko ipagkakaila, Renzo. Sinira mo ako noon. Umalis ka nang hindi man lang lumingon. Walang kahit isang salita, walang pagkakataon man lang na makapagpaliwanag ako. Akala ko hindi ko kakayanin. Hindi ako nakatulog ng maraming gabi. Iniisip ko kung babalik ka pa. At nang napagtanto kong hindi mo balak bumalik, pinilit kong bumangon at magpatuloy. Kasi kung may isang bagay na itinuro sa akin ng tatay mo, ito yun. Walang ibang hahawak ng mundo para sa atin." Tumayo siya, pumunta sa kusina, kumuha ng isang basong tubig at iniabot sa anak. Umupo ulit at tumingin ito sa mga mata ni Renzo. "Pero kahit sa lahat ng nangyari, nanay mo pa rin ako at mahal pa rin kita. Pero hindi basta-basta nabubura ng pagmamahal ang lahat sa isang gabi. Ang kapatawaran, Renzo, hindi lang yan isang salita, isa yang landas. At kung gusto mo, pwede mong simulan ngayon. May bakanting pwesto ako sa doserya. Hindi ito kalakihan, halos wala nga akong maibayad. Pero ito lang ang meron ako. At kung gugustuhin mo, iyon na." Tiningnan siya ni Renzo, tila nagulat.
Gusto mo pa rin ng tulong ko kahit sa lahat ng ginawa ko, tumango si Corazon. Hindi dahil naawa ako, hindi rin dahil kailangan, kundi dahil naniniwala akong kung gugustuhin mo, kaya mo pang ayusin ang mga nasira. Ilang segundo siyang natahimik, hawak ang baso gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos ay huminga ng malalim at sumagot, "Sige, tatanggapin ko. Wala naman na akong ibang mapupuntahan. At gusto kong subukang baguhin ang lahat ngayon." Tumango lang si Corazon, payak at walang sobrang emosyon. Tumayo ulit at nagsabi, "Kaya bukas alas 7 magsisimula tayo. Marami pa tayong kailangang ayusin doon." At umalis patungo sa kwarto, iniwang mag-isa si Renzo sa sala. Nanatili roon si Renzo ng ilang minuto. Pinagmamasdan ang paligid ng bahay na dati niyang kabisado. Ngayon ay tila bago sa kanyang paningin. Masikip, payak, pero mas totoo. Ang maleta sa tabi niya, ang butas na backpack, ang sirang sapatos. Bawat detalye ng pagbagsak niya ay naroon, pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon may pag-asa. Isang bagong pagkakataon para gawin ang tama. Sa kwarto, dahan-dahang isinara ni Corazon ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kama at tumingin sa maliit na larawang naka-frame ni Danilo na nakapatong sa tokador. Sa mahinang tinig, sinabi niya, bumalik na siya. Sugatan, ligaw, pero bumalik siya. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pinayagan niyang muling lumuha. Pero hindi na iyon luha ng sakit. Luha iyon ng ginhawa. Simula ng isang bagay na hindi pa niya alam kung magiging tama, pero sa ngayon, hindi na iyon kalungkutan. Maagang gumising ang dalawa kinabukasan. Nakatayo na si Corazon bago pa sumikat ang araw, inihahanda ang unang mga sangkap ng araw. Dumating si Renzo sa kusina, namumugto pa ang mga mata sa antok, gusot ang buhok at may ekspresyong halong pagod at pagkaasiwa. Itinuro lang ni Corazon ang tasa ng kape sa mesa at nagsabi, magsisimula tayo sa loob ng 20 minuto. Magpalit ka ng damit na pwedeng marumihan. Ang unang linggo ay naging pagsubok sa pasensya. Palaging tila hindi komportable si Renzo. Nagrereklamo siya sa init sa likod ng counter, sa mga dough na dumidikit sa daliri, sa amoy ng asukal na kumakapit sa mga damit. Parang pinapalambot nito utak ko, reklamo niya habang hinahalo ang masa ng mga cupcake. Iniiwasan niyang makipag-usap kay Corazon, limitado lang sa kailangang usapan. Magkasama man sila sa espasyo ng tindahan, mas mabigat ang katahimikan kaysa salita. Halos hindi siya bumabati sa mga customer, mabilis maglingkod at agad bumabalik sa kusina. Si Corazon sa kabilang banda nanatiling matiisin kahit malamig ang trato ng anak. Nagbibigay siya ng gabay kapag kailangan pero hindi pinipilit. Alam niyang magiging mahaba ang proseso. Mabagal pa rin ang galaw ng doserya. May mga matagal ng suki na dumadalaw paminsan-minsan, lalo na tuwing Sabado. Tinatrato sila ni Corazon na parang pamilya, kabisa ang pangalan, paboritong matamis, at kahit ang kwento ng karamihan. Tinatanong niya ang tungkol sa mga apo ng matandang nakatira sa kanto. Kinokomento ang bagong gupit ng dalagang nagtatrabaho sa salon sa taas ng kalsada. Si Renzo, kahit tila malayo pa rin ang loob, napansin ito. Nakita niya kung paanong kahit kakaunti lang ang meron si Corazon, nagagawa nitong ipadama sa bawat pumapasok sa doserya na mahalaga sila. Isang hapon, habang tinatamad siyang magpunas ng mga estante, narinig niyang sinabi ng isang customer kay Corazon, "Alam mo, Aling Corazon, pumupunta kami rito ng asawa ko noong si Mang Danilo pa ang may-ari ng tindahan. Gustong-gusto namin ang lugar na to. Maliit lang pero ang bango may kakaibang dating, parang balikbata. Ang saya na binuksan mo ulit. Ang dami kasing ganyang lugar na nawawala na." Ngumiti si Corazon, taos-pusong nagpasalamat, at pagkatapos magserbisyo ay inihatid pa ang matanda hanggang sa pinto. Si Renzo, nakatayo sa likod ng counter, narinig ang lahat ng hindi nagsasalita, pero may kung anong gumalaw sa loob niya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang tumingin sa tindahan gamit ang ibang mata. Napansin niyang luma na ang menu, kupas ang sulat, halos hindi na mabasa ang mga guhit. Sa gabi sa bahay, kinuha niya ang isang papel na A3 mula sa lumang drawer at sinimulang gumuhit ng panibagong menu. Gumamit siya ng ruler, lapis at simpleng kulay. Sa unang pagkakataon,
Sinubukan niyang mag-ambag kahit walang nagsabi. Kinaumagahan, dumating siya ng mas maaga at idinikit ang bagong menu sa pader sa may entrada. Napansin niyon ni Corazon, pero walang sinabi. Inayos lang niya ang pagkakatuwid ng frame at bumalik sa kusina na may kaunting ngiti sa labi. Pinalitan din ni Renzo ang luma at laging gumagalaw na estante. Nilagyan ng bagong tornilyo, kinayod ang gilid at pinahiran ng varnish gamit ang natirang lata sa dulo ng storage. Unti-unti, dumami ang maliliit na pagbabago. Siya na ang nag-aayos ng counter, nagtutupi ng maayos ng mga pambalot, at maingat na hinihiwalay ang mga order slip. Hindi pa rin siya masyadong palakwento, pero hindi na rin siya iwas sa mga customer. Nagsimulang bumati ng magandang umaga ng mas madalas, at paminsan-minsan naglalakas loob na magtanong, "Gusto po ba ninyong tikman ang bago naming produkto?" Tahimik man si Corazon, napapansin niya ang bawat kilos. Hindi siya nanunumbat, hindi rin siya pumupuri. Hinahayaan lang niyang matuklasan ni Renzo ang sarili sa bilis na kaya niya. Alam niyang hindi tatanggap ng payo si Renzo sa panahong iyon. Pero alam din niyang unti-unti na itong bumabalik sa loob. At iyon lang ang mahalaga. Sa ikatlong linggo, dumating si Renzo na may ideya. Pwede nating pinturahan yung harapan. Nagbabakbak na yung pintura at halos hindi na mabasa yung karatula mula sa malayo. Gulat si Corazon pero sagot lang niya, "Kung makakahanap ka ng murang gastos, pag-usapan natin." At sa mismong araw na iyon, naghanap na siya ng presyo, kumuha ng mga flyers ng promosyon, nagdala ng mga katalogo. Ipinakita niya ang mga ito sa ina na tumingin ng maigi at sinabing, "Mukhang okay itong isa. Subukan natin sa susunod na buwan." Hindi pa rin sila nag-uusap na parang ina at anak. May pag-iingat sa bawat salita, may kontrol sa tono. Pero unti-unti silang muling binubuo. Ang tindahan, sa kabila ng pagiging payak, ang naging tulay sa pagitan nila. Bawat balot ng candy, bawat batch ng lutong inilalabas sa oven, bawat sukling ibinabalik, lahat ito'y hakbang na tahimik patungo sa isang bagong simula. Sa isang gabi, habang isinasara nila ang mga bintana ng tindahan, ilang segundo munang hawak ni Renzo ang walis bago nagsimulang magwalis. Tiningnan niya ang paligid. Napansin ang mesa na siya mismo ang nagpintura kahapon, ang bagong poster na siya ang nagdikit sa pader, at ang amoy ng gingerbread na nananatili pa sa hangin. Pagkatapos ay nagsalita siya, parang nag-iisip ng malakas. Parang hindi ko naisip na pwedeng maging mahalaga ang isang lugar na ganito sa isang tao. Gusto ko lang naman dati makaalis, takasan lahat to. Pero ngayon, ewan, parang may mas malalim pa rito kaysa akala ko. Tumingin si Corazon sa kanya, nakasandal sa pader at mahinahong sagot. Hindi mo kailangang maintindihan lahat ngayon, pero kung nararamdaman mo maganda na yung simula. Wala nang sinabi si Renzo. Nagpatuloy lang siya sa pagwalis, ngayon ay mas maingat. At si Corazon sa kabilang panig ng tindahan, tahimik na inayos ang mga garapon ng candy. Pakiramdam niya sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, ang espasyong dati tila masikip para sa dalawang pusong sugatan, ay tila nagsisimula ng maging sapat para sa kanila. Ilang linggo pagkatapos na maging regular ang bagong routine, nasanay na si Corazon at Renzo sa takbo ng tindahan. Hindi pa man ito matagumpay, pero unti-unting tumataas ang benta. Mapapansin mong may nagbabago. May ritmo, may kaayusan at may hangin ng pag-aalaga sa paligid. Sa isang mainit na hapon habang naglalabas sila ng mga hulmahan matapos ang trabaho, nagkomento si Corazon ng walang gaanong intensyon. Naglilihis na naman ang pintura sa harapan ng tindahan. "Pinakamura kasi yung nabili ko noon kaya mabilis ding natuklap. Gusto ko sana ipaayos, magpalit ng bagong karatula, ayusin ang harapan para mas makatawag pansin. Pero hindi talaga kaya ngayon." Si Renzo na nagpupunas ng isa sa mga lamesa ay huminto sandali at tiningnan ang kanyang ina. Tahimik siyang nag-isip sa kainiwan ng pamunas sa ibabaw ng counter at sinabing, "Ako na ang bahala diyan. Gagawa ako ng project para sa'yo kompleto. Libre. Alam ko, Toma, para dito ako nag-aral." Ngumiti si Corazon, nagulat pero hindi agad nagsalita. Pinagmasdan lang niya ang anak na may halong pagmamataas at pag-iingat sa tingin. Tila sigurado ito sa sarili kaya sagot niya, "Kung gusto mong subukan, magtitiwala ako." Gabi ring iyon, kinuha ni Renzo mula sa ilalim ng aparador ang lumang folder na may mga scratch paper
at mga gamit sa pagguhit na dala pa niya mula sa kolehiyo. Binuksan niya ang lamesa sa kusina, nilinis ang lahat at sinimulang iguhit ang ideya. Gumawa siya ng plano, naglista ng materyales, nag-isip ng kulay at ilaw. Ilang oras siyang tahimik, sobrang tutok na parang matagal na niyang hindi nararanasan. Pagsapit ng hating gabi natapos din ang unang draft. Kinaumagahan ipinakita niya ang drawing sa ina, taglay ang tuwa sa mga mata. Eto, naisip kong gumamit ng maliwanag na kulay para lumutang ang mga candy. Isang bagong karatula na mababasa agad, malambot na ilaw sa display. At isang simpleng canopy para sa ulan. Lahat ng gamit mura lang, pero pinag-isipan. Maingat na tinanggap ni Corazon ang papel, tiningnan ang bawat detalye, tapos tumingin sa anak at mahina niyang sinabi, "Totoo nga, natutunan mo lahat to." Matutuwa si Danilo kung makita niyang ito ang ginagawa mo ngayon. Yumuko si Renzo na dadala sa alaala. Huminga ng malalim si Corazon at idinugtong, "Gawin natin kung ano ang kaya. Paunti-unti, pero gawin natin." Nagsimula sila sa kung anong meron sila. Ang pintura ay galing sa promo. Ang mga decorative na bricks ay bigay ng isang dating kakilala ni Corazon. Ang karatula ay gawa ng isang panday sa barangay na pumayag na bayaran ng hulugan. Si Renzo ang sumubaybay sa bawat hakbang. Siya ang nanguna sa paggawa, pagpipintura, pagpukpok at pagsukat. Tumutulong si Corazon sa abot ng makakaya at sa mga oras na mahina ang benta, sabay silang nagtatrabaho ng walang reklamo. Nabigyan ng bagong buhay ang harapan sa loob lang ng isang linggo at nang sa wakas ay tinanggal nila ang trapal na nakatakip sa harapan para ipakita ang resulta, napahinto ang mga kapitbahay para bumati. Ang pangalan ng tindahan ay nakasulat sa malinis at makabagong letra, maliwanag ang display window at sa pinto ay may nakasulat na menu ng araw sa isang chalkboard na si Renzo mismo ang gumawa. Ang unang customer na pumasok pagkatapos ng renovation ay nagsalita ng malakas. "Grabe, ngayon talaga kapansin-pansin, ang ganda, Aling Corazon." At sagot niya, nakangiti, "Anak ko ang gumawa niyan, lahat ng plano sa kanya galing." Simula noong araw na yon, unti-unting lumakas ang daloy ng tao. Mas marami ang pumapasok na akit sa bagong itsura ng tindahan. May ilan pang nagsabing hindi nila alam na bukas pa pala ito. Akala nila'y iniwan na. Ang iba'y kumukuha ng litrato, pinupuri ang bawat detalye. Nagsimulang gumawa si Corazon ng mas maraming candy bawat araw at si Renzo, bukod sa pagtulong sa paggawa, naging mas maingat sa pag-aayos ng mga produkto, sa ilaw at sa ayos ng mga display. Kalaunan, may naramdaman si Renzo na bago. Pagmamalaki. Tunay na pagmamalaki na naging bahagi siya ng isang bagay na konkretong nagawa, kapaki-pakinabang at nakikita. Hindi ito marangyang opisina o isang multinational, pero isa itong buhay na patunay na may saysay ang natutunan niya. Isang hapon, habang inaayos ang karatula ng oras ng operasyon, may isang lalaking pumasok sa tindahan at umorder ng banana pie. Isa itong bagong customer, maayos makipag-usap, nasa kalagitnaang edad at mapanuring tumitingin sa paligid. Habang naghihintay, napatingin siya sa paligid at nagsabing, "Ang ganda ng pagkakaplano ng harapan ng tindahan." Yung sukat ng pasukan, pagpili ng kulay, pati ilaw, sino ang nagdisenyo nito? Itinuro ni Corazon ang anak at sinabing may pigil na pagmamayabang. "Siya, anak ko, engineer na." Bumalik siya rito at ginawa ang lahat gamit ang sarili niyang kamay. Lumingon ang lalaki kay Renzo na tila hindi alam ang isasagot. Inabot ng lalaki ang kamay niya at nagpakilala, "Engineer din ako. Nagtatrabaho ako sa isang consultancy malapit dito." "May iba ka pa bang project? Portfolio?" Medyo nabigla pa rin si Renzo pero sumagot, "Wala pa. Ito ang una kong proyekto na ginawa ko ng mag-isa, pero naka-archive lahat, bawat sketch, bawat computation." Nagpakita ng interes ang lalaki. "Ayusin mo yan, ipakita mo ang proseso, ang before and after. Idokumento mo, magandang simula yan. Malay mo, yan pa ang magbukas ng pinto." Pagkaalis ng customer, matagal lang nakatingin si Renzo sa harapan ng tindahan, gamit ang bagong uri ng tingin, may halong pagkilala at pag-asa.
Napansin ni Corazon ang epekto ng usapan at lumapit sabay sabing, "Hindi mo kailangang marami para makapagsimula. Isang pagkakataon lang ang kailangan. At yan, ikaw mismo ang gumawa." Tumango si Renzo, tahimik. Nang gabing yon, pagdating sa bahay, sinimulan niyang tipunin ang lahat ng papel mula sa renovasyon. Nagdikit ng mga larawan, nagsulat ng mga paglalarawan, inayos ang material na parang gumagawa siya ng isang bagay na mahalaga. Sa unang pagkakataon mula nang makapagtapos, naramdaman niyang baka nga natagpuan na niya ang unang totoong hakbang sa karerang matagal niyang hinangad. At ang pinakanakakagulat ay nagsimula pala ito sa mismong lugar na pilit niyang tinakasan noon. Malakas ang bagsak ng ulan sa bubong. Nang gabing yon, pinupuno ng tunog ang kusina habang isinasara ni Corazon ang mga bintana at inaayos ang mantel sa mesa. Maagang nagsara ang tindahan dahil sa malakas na ulan at pareho silang pagod. Kahit ganoon, napagdesisyonan nilang umupo muna ng ilang minuto, maghati sa kape at tinapay na bahagya ng matigas, pinahiran ng kaunting mantikilya. Pumasok si Renzo sa kusina na basa pa ang buhok at medyo mamasa-masa pa rin ang damit mula sa lakad pa uwi. Iniabot ni Corazon ang maliit na tuwalya at nagsalin ng 2 tasang mainit na kape. Tahimik lang silang dalawa sa loob ng ilang minuto. Ang mahinang ilaw mula sa bumbilya ay nagbibigay ng kakaibang init sa paligid at ang amoy ng bagong timplang kape ay humahalo sa halimuyak ng ulan na pumapasok sa mga siwang. Halatang balisa si Renzo, nilalaro ang hawakan ng tasa, iniiwas ang tingin, para bang nililinya sa isip ang mga salitang gusto niyang sabihin. Sa wakas siya ang bumasag sa katahimikan. May isang bagay na hindi ko pa nasasabi at siguro panahon na. Itinaas ni Corazon ang tingin, nagulat sa tono ng anak. Tumango lang siya bilang hudyat na magpatuloy ito. Huminga ng malalim si Renzo, inilapat ang mga siko sa mesa at nagsabing, "Nang mamatay si Papa, nawalan ako ng direksyon. Hindi lang lungkot ang naramdaman ko. Parang may nawala talaga sa akin. At lahat ng tinitingnan ko, lahat sa paligid ko, nagpapaalala sa kanya. Lalo na ikaw." Napahinto siya, nahirapan. Para bang bawat pangungusap ay parang hinuhukay mula sa malalim na sugat. Hindi ka nagbago. Pareho pa rin ang paraan ng pananalita mo, pag-aalaga sa bahay, sa paggawa ng matatamis. Para bang andyan pa rin siya sa pamamagitan mo. At yun ang nagpapagalit sa akin kasi hindi ko kayang tanggapin. Habang ikaw bumabangon araw-araw, nagtitinda, ngumingiti sa kapitbahay. Ako, hindi ko maalis sa isip na wala nang babalik sa dati. Hawak-hawak ni Corazon ang tasa gamit ang 2 kamay, nakatitig lang sa anak. Namumuo na ang luha sa mga mata, pero hindi siya sumingit. Nagpatuloy si Renzo, mas buo ang boses. "Pakiramdam ko, mahina ako dahil hindi ko kayang magpatuloy tulad mo. Pakiramdam ko, pabigat lang ako. At habang mas sinusubukan mong suportahan ako, mas lalong lumalayo ako, para bang pinarurusahan kita dahil mas matatag ka. Noong nagtapos ako, iniisip kong putulin ang koneksyon natin para lang makahinga. Hindi ako umalis ng bahay para lang magka-independensya. Umalis ako kasi gusto kong takasan ang sakit. At ikaw, Ma, ikaw ang salamin noon." Nang hina ang boses niya sa huling bahagi, ibinaba ni Corazon ang tasa sa mesa at nang hindi nagsasalita, pinunasan ang mga mata gamit ang laylayan ng apron. Tiningnan siya ni Renzo at sinabing taos sa puso, "Nahihiya ako sa lahat ng ginawa ko. Nahihiyang tinalikuran kita. Ikaw na laging nandoon para sa akin. Alam kong nasaktan kita. At alam kong hindi sapat ang isang sorry. Pero handa akong buuin muli. Kahit gaano pa katagal ang kailangan." Huminga ng malalim si Corazon. Ipinahid ang kamay sa ibabaw ng mesa na para bang humuhugot ng lakas mula roon. Pagkatapos, sa tinig na nanginginig, sumagot siya, "Renzo, alam ko. Nakikita ko sa mga mata mo na may mabigat kang dinadala. Alam ko na hindi lang iyon kayabangan o lamig ng loob. Sakit iyon. At kahit masakit din para sa akin, hindi ko kailanman gustong pilitin kang magsalita. Umaasa lang ako na balang araw, maiintindihan mo ang lahat ng ginawa ko." Tumingin siya sa mga mata ng anak, pinapayagang tumulo ang luha ng walang hiya. "Hindi ako naging perpektong ina. Baka nga nagkamali ako habang pilit na ginagawa ang tama.
Baka masyado akong naging mapilit noong ang kailangan mo ay katahimikan. Pero lahat ng ginawa ko, dahil iyon sa pagmamahal. At ngayong alam kong nakikita mo na iyon, higit pa iyon sa anumang inaasahan ko. Tumayo si Renzo ng dahan-dahan at lumibot sa mesa. Tumayo rin si Corazon. Nang magkatapat na silang dalawa, niyakap niya ito ng mahigpit, isang yakap na matagal nang nawala mula pagkabata. At niyakap din siya ni Corazon, ibinuhos ang lahat ng pagmamahal na naipon sa mga taong tahimik lang siya. Nanatili silang ganon ng ilang sandali. Tahimik na ninanamnam ang bigat ng kanilang pagkakasundo. Pinapayagang bumuhos ang kirot na kay tagal ng kinikimkim. Pagkabitiw nila sa isa't isa, ngumiti si Renzo na may luha sa mata at nagsabi, "Ikaw pa rin ang gumagawa ng pinakamasarap na kape sa buong mundo." Napatawa si Corazon, magaan ang dibdib at sumagot, "At ikaw pa rin ang laging nakakasunog ng tinapay kapag napahaba ang kwento." Patuloy man ang ulan sa labas, ibang-iba ang panahon sa loob ng kusina. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may kapayapaan na sa pagitan nila. Isang kapayapaang naitayo sa mga salitang totoo, mga pagsisising inamin, at handang hakbang pasulong, hindi tulad ng dati kundi mas mabuti. May pag-unawa, may respeto at higit sa lahat, may katiyakang ang pagmamahal kahit sugatan ang siyang nagpapalakas sa lahat. Lumipas ang ilang buwan mula sa gabing maulan sa kusina. Maganda pa rin ang harapan ng doserya at sa loob ay may mga bagong maliliit na mesa, maayos na mga estante at isang maliwanag na vitrina na nagpapakita ng mga bagong gawang matamis. Ang amoy ng bibingkang may niyog at mga minatamis na brigadeiro na ginulong gamit ang kamay ay naging bahagi na ng pang-araw-araw sa komunidad. Dumami ang parokyano, hindi dahil sa mga patalastas, kundi sa sali-salitang rekomendasyon ng mga taong nakaramdam hindi lang ng lasa ng tradisyon, kundi ng init ng pagtanggap ni Corazon. Muling nabuhay ang tindahan at hindi lang dahil sa ayos nito. Nabuhay ito dahil nandoon si Corazon at si Renzo magkasamang nagtatrabaho araw-araw. Si Renzo, na may ibang anyo na ngayon, hinati ang oras sa pagitan ng tindahan at sa mga bagong oportunidad na dumarating. Tumulong pa rin siya tuwing umaga, lalo na sa mga abalang araw. Inaayos ang mga order, ina-update ang stock o simpleng naguhugas ng mga hulmahan. Pero pagsapit ng ikalawa ng hapon, umaalis siya para asikasuhin ang mga personal na gawain, dumalo sa mga interview, at maghatid ng resume, bit-bit palagi ang isang folder sa ilalim ng braso. Sa loob nito, ang proyekto ng doserya. Mga larawan ng dati at ngayon mga sketsa na siya mismo ang gumawa. Mga cost table at plano ng pagpapatupad na siya rin ang nag-organisa. Iyon lang ang konkretong trabaho sa kanyang resume, pero sapat na para ipakita kung ano ang kaya niya. Isang araw pag-uwi niya bandang hapon, pumasok siya sa kusina na may ngiti sa labi. Si Corazon ay nakaharap sa kalan, hinahalo ang niluluto nang marinig niyang sinabi ng anak, "Ma, tanggap na ako." Tumawag sila kanina lang. Maganda ang offer. May kontrata, may regular na sahod at magsisimula na ako sa susunod na linggo. Dahan-dahan siyang humarap, hawak pa ang kahoy na sandok na parang gusto niyang siguraduhing tama ang narinig niya. Tumango si Renzo. Ginamit nila yung proyekto ng tindahan bilang basehan. Sabi nila, "Kung nagawa ko lahat ng yon na halos wala, mas lalo raw akong may potensyal kung bibigyan ng tamang suporta." Ibinaba ni Corazon ang sandok sa gilid ng kaserola, lumapit sa kanya at hinawakan ang mukha nito sa dalawang palad. "Deserve mo yan, at kung andito ang tatay mo, sigurado akong yan din ang sasabihin niya, na ang kailangan mo lang ay puwang at layunin." Ngumiti si Renzo, ramdam pa rin ang emosyon at sumagot, "Binigay mo pareho, Ma. Kahit noong hindi ko pa yon karapat-dapat, sa mga sumunod na araw, naghanda na sila para sa bagong yugto." Ipinilit ni Corazon na gumastos si Renzo ng kaunti mula sa unang sahod para bumili ng bagong damit, para mamuhunan sa sarili. Pero pinakiusapan din itong huwag na huwag kalimutang bumalik sa doserya. "Hindi mo kailangang magtrabaho dito palagi, Renzo. Ang hiling ko lang huwag kang mawala. Huwag mo akong hayaang magkape mag-isa," sabi niya habang nagtatiklop ng mga napkin at nag-aayos ng mga baso. Tumawa si Renzo at nangakong, "Pupunta ako rito tuwing linggo."
At magkakape tayo palagi tulad ng dati. O mas maganda pa tulad ng hindi pa natin nagagawa noon. Nagsimula si Renzo sa trabaho makalipas ng ilang araw, punong-puno ng sigasig at respeto. Maliit lang ang kumpanya, pero maayos ang estruktura. Profesional ang paligid, may hamon pero handa siya. Hindi dahil sa mga librong nabasa niya o sa mga eksamen na naipasa, kundi dahil sa lahat ng pinagdaanan niya. Marunong na siyang lutasin ang problema, mag-adjust, makinig, umatras kung kailangang umatras, at humakbang kapag walang gustong mauna. At lahat ng ito, natutunan niya noong bumalik siya sa bahay. Wala ng pera, wala ng yabang. Pero may isang bagay na higit sa lahat, ang pagkakataong muling matagpuan ang sarili. Ipinagpatuloy ni Corazon ang pamamalakad ng tindahan na ngayon ay mas matao na kaysa dati. Nag-invest siya sa mga bagong lasa. Nagsimulang tumanggap ng order para sa mga handaan at maliliit na event at gumawa ng permanenteng menu para sa almusal. Kahit puno na ang schedule, hindi pa rin niya inalis ang nakagawiang magtabi ng mesa sa sulok na may 2 malinis na tasa. Tuwing Miyerkules at Sabado, iyon ang usapan nila. Dumarating si Renzo ng eksakto sa oras. Minsan suot pa ang uniforme sa trabaho, minsan may hawak na papel at minsan dala lang ang gutom at pangungulila. Naupo silang magkasama, nagkukwentuhan tungkol sa mga customer, sa mga proyekto at sa mga nangyari sa linggo. Minsan natatawa sila, minsan tahimik lang na umiinom ng kape na parang hindi na kailangan ng mga salita para magkalapit. Isang araw, habang hinahalo ang asukal sa tasa, biglang nasabi ni Renzo, "Hindi ko inakalang magiging ganito ako ka-proud sa tindahan. At sayo, ikaw lang ang kumapit nung wala nang ibang kumakapit." Sagot ni Corazon, walang pag-aalinlangan. "Ginawa ko lang ang gagawin ng kahit sinong ina, pero ang makitang bumalik ka at nanatili, yun din ang kinapitan ko." Nagkatinginan sila na may pagkaunawa. Hindi na ito ang dating relasyong wasak, hindi rin ito isang pilit na pagkukumpuni. Isa na itong bago, unti-unting nabuo, may mga pagkakamaling tinanggap, may mga kilos na taos-puso, may oras na tunay na pinagsaluhan. Magkaiba man ang landas nila ngayon, sabay pa rin ang takbo. At pinagbubuklod ng isang bagay na hinding-hindi na mawawala. Isang tasa ng kape sa mesa ng kusina at ang katiyakang sa kabila ng lahat, pinili nilang manatili. Magkasama, salamat sa pag-abot hanggang dito. Sa mundong puno ng sakit na madalas nananatiling tahimik, pinili mong makinig hanggang dulo. Kung may naantig sa'yo sa kwentong ito, mag-iwan ng iyong subscription. Malaki ang naitutulong niyon para maipagpatuloy naming ibahagi ang mga totoong kwento na karapat-dapat marinig. Sabihin mo rin sa comments kung saan ka nanonood. At kung maaari, pakishare mo na rin. Baka sa isang simpleng pagkalat ng kwento ng pagbangon, makapagkalat din tayo ng pag-asa.